Yeah, it's a privilege to be here, to be with you again. Alam niyo po, totoo yung sabi ni Sir Aldrin na talagang ako po is an avid user of DXN products, lalo ni RGGL. I did start using RGGL, I think, way back 2000 pa. So it's been how many years now? 20 years. I've been using it for almost 20 years. I am also a believer of, before kasi napaka-skeptic ko pagdating sa mga alternative na ganyan, lalo sa herbals. Ito naman ay natural and common among doctors kasi sa mga doctors po, hindi kami tinuturuan ng mga ganyan. But yung topic natin ngayon, yung wonders of Ganoderma, this is really close to my heart. Kasi po ako po ay product ng Ganoderma, ang mga anak ko ay product ng Ganoderma. There was a time really when I was desperate for yung bang health talagang benefit para magkaroon ng kagalingan tsaka kabutihan yung kalusugan ng anak ko kasi mga anak ko po may asthma, may hika, and then yung isang anak ko had a very parang resistant na primary complex na hindi siya mapagaling-galing ng mga Western medicine. So I resorted to alternative, medyo desperate na ako noon. And I have found yung talagang hope at nakita ko yung kagandahan ng Ganoderma because they really benefited my family's health. So ngayon, I'm so glad to share to you yung wonders of Ganoderma. I hope everyone is attuned. So yung wonders of Ganoderma, can we have the slides? Kita niyo na ba yung slides? Yan. Okay. Yan. Ayan, first slide. So yung first slide natin. So Ganoderma lucidum, we're all aware of Ganoderma lucidum. Yung unang slide, Joseph, please. Next slide. Yan. So dito, I showed you all the names of Ganoderma because Ganoderma really holds a place in Asia pagdating sa traditional medicine. So nakita natin, it's very popular not only in China. Sa Japan, they call it reishi. Sa traditional Chinese medicine, sa China, they call it Lingzi. Sa Korea, they call it Yongji. And then Taiwan, they call it Lingqi. So they call it by so many names, pero lahat po yan is Ganoderma lucidum. Now, kung titingnan natin ang historical background, maganda din na makita natin, magkaroon tayo ng awareness. Kasi po, I try to deviate a little from doon sa ating sistema ng Ganotherapy with this presentation. You would notice pero ito po, alam natin lahat ito na ang Ganoderma has been around. Yung mushroom na yan has been around for more than 2,000 years. At ang maganda po dito, siya ay documented sa mga ancient scripts, ay mga kasulatan. And then ang maganda po dito, maski ito yung images ng Ganoderma, nakikita sa mga arts way back 1400 AD. And usually, ito ay associated sa Taoism. Ang maganda po dito, nakita na lang yung images ng Ganoderma extends beyond religion. Kasi maski sa mga paintings, mga carvings, sa mga furnitures, at maski sa mga women's accessories, nakikita po ang Ganoderma. So, ibig sabihin, matagal na merong awareness sa Ganoderma. It's not only because of its good medicinal value, kundi talaga ito ay symbol din ng power, symbol ng health. At kasi nung unang panahon, this is limited to the nobles, mga nobility. So this is also symbol, parang status symbol. Now, maganda sa Ganoderma, pagdating sa kanyang benefits sa kalusugan, next slide, makita natin, sige po, next slide. Listen yan. Ito makita natin, alam natin lahat ito, no? Yung unang description niya, nakita dito sa Shennong, si Shennong Ben Caojing. Ito siya yung nagsulat ng Classic of Materia Medica or known as the Shennong Herbal Classics. Dito una nagkaroon ng mga recorded accounts ang Ganoderma natin. At ito yung isang proof natin na talagang nung unang panahon pa lang talagang well-endowed na ang Ganoderma with so much health benefit. Kaya siya ay na-record. And then next slide. Ito ay nagkaroon ng mga additional sobra. Atras ng konti. Yan. Ito yung ina-update nila yung Materia Medica.
And then this update, nagkaroon ng supplementation dito sa Materia Medica noong 502 to 535 AD. Ito yung naging more popular and well-known as the first Chinese pharmacopoeia. So dito po sa publication na to, dito nakita yung mga magagandang gamit ng Ganoderma all throughout the world. So makikita natin, ang Ganoderma talaga ay naging popular, hindi lamang ito sa Asia, kundi ito ay nagkakaroon na ng talagang popularity all throughout the world. So ano naging resulta nito? Na marami ang nakakita, marami ang naka-realize sa magandang pakinabang ng Ganoderma. Next slide. So ang nangyari po dito, marami ang nagkaroon ng interest na ito ay i-cultivate kasi ang problema dito, mahirap talaga siya hanapin sa wild. It's very difficult really to gather Ganoderma from the wild. So people began cultivating po yung Ganoderma para magkaroon ng access. So ang maganda po rito, kung titingnan natin yung global o yung worldwide usage, ito yung sinasabi nila, no? Way back yung studies nila ng 2000, more than 90 brands of Ganoderma products were registered and marketed internationally. Ibig sabihin, nagkaroon talaga ng magandang, yung bang ingay. They were so interested with Ganoderma. At ito yung sinasabi isa sa mga statistics, kaya ako pinakita sa inyo to. Sabi niya dito, worldwide consumption is now estimated at several thousand tons and the market is growing rapidly. Although sabi niya, walang talagang recent publication, pero merong estimate yung annual market value na nasa 1,628 million. So ibig sabihin, talagang marami na ang nagkaroon ng interest sa Ganoderma. So nowadays, we are so fortunate because we have a company na talagang maganda ang binibigay sa ating tulong. So we can benefit from Ganoderma. Now, tingnan natin muna, tutok tayo doon sa Ganoderma lucidum. Ano ba yung mga components ng Ganoderma? Why are people so interested? Bakit pa napakaganda yun sa kalusugan? Ano ba yung laman ng Ganoderma? Well, ito, I went out of my way to present to yung mga publications po ito. Ang base sa mga publications, ito daw ang component ng Ganoderma lucidum as a mushroom. Sabi dito, it contains 1.8% ash, yung pagka yung mga pinagtirahan, yung latak, 26 to 28% carbohydrates, 3 to 5% crude fat, and 59% crude fiber, and 7 to 8% crude protein. So, yan po yung general composition ng ating Ganoderma. May proteins, may carbohydrates, marami siyang fiber. That's why pag kinakain natin ng Ganoderma, maganda siya para sa ating bituka. Now, ito yung mga active compounds kung bakit maganda sa kalusugan ng Ganoderma. So, ano yung mga laman niya ng bioactive molecules? Nandiyan yung triterpenoids, nandiyan yung mga steroids, natural steroids, nandiyan yung mga phenols, nucleotides, ang mga glycoproteins, may polysaccharides. At ang maganda po dito, yung ating pong Ganoderma, meron siyang contents ng all the essential amino acids. So, ibig sabihin, kumpleto siya ng sustansya. At siya ay very low in fat content. Kaya ito po isa pinakamaganda dito, na mababa na siya sa fat at majority po ng taba o yung fats na sa kanya ay yung healthy fats, yung polyunsaturated fatty acids. So ito po isa sa mga nagbibigay o nagko-contribute sa health value ng ating Ganoderma. Now, ano pa magandang components nito? Next slide. Yung polysaccharide, ito yung pinaka-popular na alam natin based lalo na sa ating mga ganotherapy, yung polysaccharide, yung peptidoglycans at saka yung mga triterpenes. Ito po yung tatlo sa mga major component na maganda sa ating Ganoderma. Now, ang polysaccharide, kung titingnan po natin, next slide. Ayan, marami siyang naitutulong na identify nila yung kagandahan ng polysaccharide. Not only yung mga benefits niya, no? Mamaya pag-usapan natin yung mga benefits na mas detalyado, pero nakita nila maganda ito sa ating immune system, maganda ito sa ating panunaw, maski sa ating bituka, anti-inflammatory, at nakita nila, binreakdown nila, maraming mga naging pag-aaral, at ito yung nakita nilang mga breakdown
ng mga laman ng polysaccharides. Isa sa pinaka-popular dyan, yung glucans, yung tinatanglang beta-D-glucan. Kung titingnan nyo yung mga ibang mga immune enhancers ngayon sa market, ay more on galing sila sa mga glucans. Kaya, ibig sabihin, mga polysaccharides din yan na pareho na meron ang Ganoderma. Sige, next slide. Now, gusto ko lang pakita sa inyo dito, yung ibang mga polysaccharide peptides, ito yung na-breakdown nila na may mga portions ng Ganoderma, yung polysaccharides na maganda sa mga viruses, maganda sa immune system, at meron pa siya yung mga tinatawag natin na mga fraction na pwedeng makatulong sa pagpapalakas ng ating katawan, paglilinis ng ating katawan. Ito yung mga fractions ng polysaccharide. Just for your information, hindi na natin pag-usapan ng malalim yan kasi medyo complicated. Pinakita ko lang po sa iyo just to let you know gaano kadaming polysaccharide ang laman ng Ganoderma. Now, next slide. Now, another good component, of course, familiar tayo lahat dito, yung triterpenes. So, based on studies, sabi nila, it contains or they have already found more than 120 triterpenoid compounds sa Ganoderma. Ang maganda po dito is still going on. So ito po yung mga benepisyo ng triterpenes. Maganda siya sa ating mga pampababa ng cholesterol at alam natin lahat, yung nagbibigay ng mapait na lasa sa Ganoderma natin is the triterpene. So it gives the bitter taste sa ating Ganoderma. Okay, next slide. So ano pa yung mga ibang components ng Ganoderma? We have also our organic germanium. Ito yung isa sa pinakamaraming component na laman ng Ganoderma. Sabi nila more than 489 micrograms per gram of Ganoderma. So malaki ang content na organic germanium ng ating Ganoderma, and it is sinasabi nila ito ang responsable sa mga magagandang health benefit ng Ganoderma natin, lalong-lalo na pagdating sa mga bukol, pang-alis ng mga toxin sa katawan natin, at saka yung pagpigil ng pagkalat ng bukol sa ating katawan. So that is organic germanium. Ano pa yung mga ibang components? Next slide. Yan, mga nucleotides. Yan. Pinapakita ko lang po sa inyo kasi maraming laman yung ating Ganoderma. Nandyan yung adenosine mo, yung guanosine, inosine, lahat po yan ay makikita sa ating mushroom. Bioactive proteins, meron din yan. So, mga ergosterols, provitamin B12, D2, nandyan po sa Ganoderma yan. Ano pa? Next slide. Nandyan yung ating fatty acids, may riboflavin, may vitamin C, mayroong copper and zinc. Ngayon, importante sa ating katawan ng zinc kasi pinopromote lahat ng doktor yan because it also helps our immune system. And then yung selenium po, ito maganda ang selenium, lalo-lalo sa mga lalaki kasi ito pong selenium, ito yung nag-i-enhance na production ng ating mga male hormones. And then of course, kasama yung organic germanium. Now, punta tayo sa benefits. Kasi alam natin, maraming laman ng Ganoderma. That's why, kaya pala ang ganda-ganda niya sa katawan, hindi lang siya ordinaryong polysaccharide, triterpene, pero on top of your polysaccharide, triterpenes, and peptidoglycans, marami pa siyang magandang components. Kompleto siya ng amino acids, kompleto siya ng fatty acids, may vitamins. Now, ano yung mga benefits ng Ganoderma? Well, siguro medyo manibago kayo kasi medyo nag-deviate ako doon sa sistema ng Ganotherapy kasi gusto ko makita natin yung kagandahan. Now, merong magandang benepisyo ang Ganoderma pagdating sa ating mga brain cells at saka sa nerve cells. Kadalasan kasi kinokorrelate lang natin ito sa mga lion's mane, ano? Pero just to let you know, yung triterpenoids po natin o yung triterpene saka polysaccharide, pinapakita sa mga publications na to, mga studies, na nakakatulong din siya para palakasin o stimulate yung tinatawag na nerve growth factor. Para saan ba yung nerve growth factor na yan? Ito po ay para tulungan na magkaroon ng kalakasan at kalusugan, mag-develop yung mga nerve cells natin na nadadamage at saka humihina. So once na nagkaroon ng stimulation o magandang tulong sa nerve growth factors, ito pong mga nerves natin na to, nagkakaroon siya ng yung protection. At saka yung neurooxidation, ito po kaya ko sinama yan,
may mga pagkakataon kasi kagaya ng mga infection, may mga laman yung mga bakterya kagaya yung LPS, lipopolysaccharides. Ito po ay sumisira sa mga nerves natin. Kung meron tayong Ganoderma, pinipigilan nito yung pagsira ng ating mga nerves. Kaya nga po, napakaganda sa preservation ng ating central nervous system, peripheral nervous system natin, yung nerve sa brain, nerve sa paligid ng ating katawan, yung paggamit ng Ganoderma. Kaya hindi naman tayo magtataka. When you start using Ganoderma, yung mga manhid-manhid natin sa katawan na yan, yung mga pananakit ng ating katawan na yan, talagang nababawasan. Ako po, one of the reasons kung bakit gustong-gusto ko yung Ganoderma, dati po kasi laging problema ko ang back pain. Pero since I've been using Ganoderma for the last 20 years or so, yung back pain po hindi na naging problema sa akin. And one of the benefits na nakuha natin yan